Hi mga loves! It's a beautiful and productive Monday morning. So I'm here again at magyawit-yawit ako for today's video. So feel free to listen. And kung hindi ka pa nakakakap sa akin, akapin niyo ako, react, comment down for more video. Ma-update kayo sa ganap ng mga buhay ko. Okay? So ito lang ang masasabi ko for today. It's all about sa sarili. May babasahin ako dito, then I will elaborate. Ang sarili ay ang pinakamahalagang bahagi ng ating buhay. Okay? Tapos, paano mo ito sa sarili mo, na mahalaga ang self mo, self-worth, or kung ano-ano pa. So una, dapat may mga factor tayo niyan. Unang-una, yung pag-unawa sa sarili. Naintindihan mo ba ang sarili mo? Naiintindihan mo ba kung ano yung mga dapat mong gawin upang maging productive ka everyday? So ito, number one na factor para malaman natin na mahalaga yung sarili natin, inalagaan natin yung sarili. So ito una, pag-unawa sa sarili nga sabi ko. So, ang pagpapahalaga sa sarili ay nagbibigay daan sa pag-unawa ng ating mga kalakasan, kahinaan, mga hangarin at mga pangarap. No. Kung alam natin yung pag-unawa natin sa sarili, malalaman natin kung saan tayo malakas, saan tayo mahina, tapos eager tayo na makamtan natin yung mga gusto nating makamit sa buhay, mga pangarap, no? Then, pangalawang factor, after ng mga factor is magyawit ako ng mahaba, charo. Pagtitiwala sa sarili, dito na tayo. So, bago ka magtiwala sa isang tao, first, trust yourself. Kapag tayo ay nagpapahalaga, tapos na tayo nagpapahalaga sa sarili, tayo ay nagkaroon ng pagtitiwala sa ating mga kakayahan at desisyon. Kung mayroon kang tiwala sa sarili mo, magkakaroon ka ng tiwala sa kakayahan mo at desisyon na ikaw mismo makapagsabi na gagawin ko itong bagay na to dahil kayang-kaya ko to. At mag-decide ako para sa sarili ko, hindi yung didiktahan ako ng iba. For example, sa panahon ngayon na gulong-gulo, makisabay ka lang ba sa trending? Makisabay ka na lang ba sa mga viral para makahatak ng mga views or followers, whatsoever? Kung nagpapahalaga ka sa sarili mo as a content creator, alam mo mismo kung ano ang ibig sabihin ng content creator. No, alam mo. O sabihin natin, we are free to do a lot of things, but make sure na yung ginagawa mo is my learning, makapagbigay ng inspiration sa iba, na walang dinadaw na tao, walang tinatapakan, at good vibes, diba? Diba? Ang saya, ang sarap sa pakiramdam, diba? So, yun. Kung may tiwala ka sa sarili mo talaga, kayang-kaya mong harapin at kayang-kaya mong mag-decide sa sarili mo, hindi sa ibang tao. Pangatlong factor, okay? Pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Yan. Ako parang ako dito kulang sa tulog. Tapos iwan. Ang pagpahalaga sa sarili ay nagbibigay ng daan sa pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa mental at emotional. Okay. Ako, kahit stress ako, tingin ng ibang tao dyan, wala akong problema. Kasi nga, nagpapahalaga ako sa sarili. Mas mahalin ko yung sarili ko first bitaw, before anything else. Kasi alam ko, kahit stress ako, hindi makikita sa physical na anin ko na stress, hindi stress, stress si Chandra, ano bang problema niya? Kasi alam ko kung bakit ang makapagbigay sa isang tao ng yung physical appearance mo, yung kahit may problema ka, tumatawa ka lang. Para bang tinatawanan mo na lang yung mga problema at mga hinanakit mo sa buhay. Kasi kung ipagsabi niya sa buong mundo, hindi naman ang mundo ang tutulong sa'yo, ikaw mismo sa sarili mo. Di ba sabi ko last video ko na ang pinaka-grabe na kaaway mo is yung self mo. Kaya hanapin mo yung self-worth mo, pagtitiwala sa sarili mo, pag-unawa sa sarili mo. Okay? Hindi lang sa physical na maganda ka, nice na tingnan, kundi sa mental. Mental na mo. Tapos yung emotional. Ako, alam mo, madali akong umiyak, pero hindi ko yan pinapakita sa labas. Kasi alam naman natin, yung weakness natin kung alam ng tao, lalo-lalo na yung tao na hindi ka gusto, talagang yan ang tatargetin. So, kahit masakit, kung sakit na sa dibdib, iiyak mo lang yan. Pili ka ng lugar, doon ka, isisigaw mo yan, mawawala din yan. Alagaan natin yung emosyon natin, grabe. Kaya masabi ko, mas prepare ko pa na saktan ako physical. Gusto mo akong sapalin kaysa saktan mo ako emotionally. Hindi, ang sakit kasi affected yung heart natin. So, pag-apat na tayo mga loves, pagkakaroon ng mabuting relasyon, pagkakaroon ng mabuting relasyon, unang-una nga sa sarili mo bago ang iba. Kapag tayo ay nagpapahalaga sa sarili, tayo ay nagkakaroon ng mabuting relasyon sa ibang tao. Dahil tayo ay mayroong paggalang sa ating sarili at sa iba. Diba sabi ko nga sa iyo, kaibiganin mo muna first yung sarili mo bago iba. Pagkatiwalaan mo muna yung sarili mo bago iba. Believe in yourself. At makipagrelasyon ka ng totoo sa sarili mo bago ang iba. Hindi yung nagbabaitan ka sa iba, pero mismo sa sarili mo, may hinanakit ka sa life. No, hindi yan healthy sa buhay mo. No? Kaya unahin mong mahalin yung sarili mo. May tiwala ka sa sarili mo, may paninindigan ka. Huwag kang makipagplastikan sa sarili mo. Diba? Kalimang factor, pagkakaroon ng tagumpay. Ito, grabe. Pagkakaroon ng tagumpay. Basahin ko muna. Ang pagpapahalaga sa sarili ay nagbibigay daan sa pagkakaroon ng tagumpay dahil tayo ay mayroong tiwala sa ating mga kayahan at desisyon. Sabi ko sa inyo, hindi ako like me. For example, hindi ako nahihiya maglako, mag-post ng mga paninda ko, maghanap ako ng customer, kahit ang iba dyan, iritang-irita na siguro, hindi ko alam. Kasi, ang sarap magtagumpay. Ngayon, naglako ako maaga. Nagtagumpay ako. Meron akong paninda na binili ng mga customer, diba? Ang sarap sa feelings, mga lalabs. Yung proseso na pinaghihirapan mo, ang katas ng pinaghihirapan mo, ang sarap sa pakiramdam, whether malaki man yan o maliit. Ma-appreciate mo talaga siya. Kung ka. So, the best yan. Sa mga desisyon mo, Chandra, the best yan. Number 7, pagkakaroon ng mabuting pag-uugali. Takbuhan talaga. Kasi ang magandang pag-uugali ngayon nawawala na. Lalo-lalo na sa kahit ng mundo. Parang lahat, yung mga professional na nakikita mo, parang wala nang pinag-aralan dahil sa mga ginagawa nila. Wait lang. Kung may paggalang tayo sa sarili natin, it means may mabuti tayong ugali na ipakita sa ibang mga tao. Kung puro hinanakit, mga insecurities sa buhay mo, lahat ng taong nakasalubong mo, naiirita ka, lalong-lalo na kung nakikita mo, feel mo na siya,
maganda siya or may physical appearance or ano ba. Alam mo na yan, no need na to explain. Okay? So next, mga lalabs, okay pa ba kayo? Nakikinig pa ba kayo sa akin? Next, pagkakaroon ng pag-asa. Sabi ko, habang may buhay, may pag-asa. At every morning na gumigising ka pa, magpasalamat ka dahil another day na haharapin mo ang mga struggle sa life mo at ang pag-asa na hinahanap mo. Kapag tayo ay nagpapahalaga sa sarili, tayo ay nagkaroon ng pag-asa sa ating mga pangarap at hangarin. Talaga naman. Kung nawawalan ka, di ba? Kung nawawalan ka ng pag-asa is, iba na yung nasa isipan mo. Puro negative, kung compare mo lagi yung sarili mo sa iba, bakit ba, ang ano ng buhay nila samantalang ako hindi. Kasi wala kang, nawawala yun. Yung kumpiyansa mo sa sarili mo at pagpahalaga mo sa sarili mo, nawawala dahil kinukumpare mo yung sarili mo sa ibang tao. So, dapat, maging mabuti ka sa sarili mo. Tapos, kung may mga nakita kang umaasenso sa buhay, gawin mo silang inspiration, gawin mo silang, ma-insecure ka. No, kaya nila, kaya ko din. Yun. Tapos 8, pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Grabe, ito nawawala na to sa sistema ng mga tao. Alam mo kung bakit? Kasi parang ang focus nila is ang pera. Basahin ko muna. Kapag tayo ay nagpapahalaga sa sarili, tayo ay nagkaroon ng mabuting relasyon sa Diyos dahil tayo ay mayroong paggalang sa ating sarili at sa Kanya. Unang-una talaga, main talaga, das bida or kontrabida, bida-bida, is sarili mo talaga. Kung mahal mo yung sarili mo, nakikita man yan it means pinapahalagahan mo yung sarili mo at pinapahalagahan mo at nirerespeto mo ang lumikha ng lahat-lahat ng mga bagay sa mundo. No? Hindi lang puro materials na bagay ang lagi mong iniisip. Hindi lang puro pera. Paano man yan? May milyon ka nga, may malaking mansion, tapos wala kang kasiyahan. Kasi nga, nasa puso't isipan mo, baka may mga raisang masama, pinapangunahan mo. So, unang-una talaga, para malaman mo yung kung ano ang gusto mong gawin sa buhay, dapat may trust ka sa sarili mo, mahalin mo yung sarili mo, makipag-communicate ka ni God, pagkakaroon ng mabuting ugali, dapat everyday, may pag-asa ka, para magtagumpay ka sa mga gusto mong gawin sa buhay, makipagrelasyon ka na mabuti sa sarili mo, pagkakaroon ng magandang kalusugan, pagtitiwala sa sarili at pag-unawa sa sarili. Diyan mo malalaman at makita ang kagandahan ng mundong ibabaw. Although we have a lot of struggles in life in many different ways, but we need to stand up and fight for it. We're not perfect, kaya magkamali tayo, but learn from it. Forget the bad memories and preserve the good memories. Kung hindi ka magbubuon sa mga masasamang nangyari sa buhay mo, mga maling nagawa mo sa buhay, hindi ka mag-grow as individual. So yun, unahin natin mahalin yung self natin bago mamahalin natin yung ibang mga tao. Para naman maging good influence ka sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa mga kabataan, etc. etc. Habang may buhay, may pag-asa. Just trust yourself, love yourself, respect yourself. At maging mabuting tao talaga kahit yung iba hindi. We're not perfect. I know makapagsalita tayo hindi masama. But in the end of the day, mas pinipili mong maging positive sa life. Keep on going. Hindi natin mapiplease lahat ng tao. Kaya unahin mong mahalin natin. I-trust yourself mo. Then just put God at the center of your heart. So yun na lang mga lalabs. Thank you for hearing me out today about sa mga mga factor natin in regards sa sa pagpapahalaga sa sarili natin. So thank you for listening me. Don't forget to like, comment, and if you like this video of mine, do share and don't forget to akap-akap me. So see you on my next video and thank you for all your support. Mahal na mahal ko kayo. Gihigugmata mo mga lalabs. Gihigugmata mo yung mga supporter ko at gihigugma ko din ang hindi mga supporter ko. So yun na lang. See you on my next video. Chandra's Margaret. Stop na yung video ko. Bye-bye. Love you, love you.